Matagal ng debate sa atin yung pagsasabatas nitong divorce sa bansa at ngayon nga ay umuusad na po ito. Kamustahin natin ang opinyon ng ating mga kababayan. Panoorin po natin ito. Noong nakaraang taon, pumasa sa House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang isang panukala na naglalayong ipanumbalik ang absolute divorce sa bansa. Nakapagtala ito ng 131 votes na pabor, 109 na kontra at 20 na abstain. Kaya't pumasa ang House Bill 9349 na kilala rin bilang Proposed Absolute Divorce Act. Ngayon, alamin natin ang opinyon ng ilan nating mga kababayan patungkol sa posibilidad ng pagsasabatas ng absolute divorce. Para sa akin, hindi ako pabor. Gawa ng may mga anak tayo na kawawa na maiwanan ng pamilya. Yung divorce na yan ay laging namamana lang natin yan sa US, sa mga developed countries. Pero aside from that, ay hindi dapat maghiwalay ang mag-asawa kung nagsumpaan at nag-commit na habang buhay sila magkasama. Sang-ayon, kung hindi na nagkakasundo ang mag-asawa, pwede na sigurong mag-apply ng divorce. Kung magkasama sila sa isang bahay pero hindi na maganda yung nakikita ng mga bata, dadali nila yung hanggang paglaki. And syempre domino effect po to. We will never know kung ano yung mga susunod na sitwasyon sa paglaki nila kapag nadali nila yung mga traumas na yun. Hindi ako pabor sa divorce kasi lalong gugulo ang bansa pag may divorce. Although merong mga iba na gustong divorce, pero para sa akin, ayoko ng divorce kasi ang naapektuhan niyan yung mga bata. Sa kabila ng mga kontrobersya at pagtutol, nananatiling usapin kung paano ito tatanggapin ng publiko sa darating na panahon. At ngayon mga ka-RSP, makakasama natin ngayong umaga ang Director General ng National Council for Solo Parents na si Mr. Red D. Guzman para pag-usapan ang kanilang posisyon sa pag-usad ng Absolute Divorce Bill. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Sir Red. Welcome back, sir. Hello, magandang umaga at maraming salamat ulit sa pag-invite sa atin. Well, Sir Red, ano po ang inyong posisyon o ng National Council for Solo Parents patungkol po sa pagpasa ng Absolute Divorce Bill sa House of Representatives? Well, we welcome yung passage ng divorce bill, and actually hindi naman ito yung first time. Noong 2018, if I'm not mistaken, ipinasa rin ng House of Representatives pero natulog sa Senado eh. So, ngayon we're hopeful na ang ating mga senador would at least naging nakapag-adapt na sila sa pagbabago ng mga panahon natin. Opo. Sir, kung sakaling makapasa itong divorce bill na ito at maging absolute divorce law, makakatulong po ba ito para magkaroon ng magandang legal at saka emotional support para doon sa ating mga solo parent? Yes, definitely. Kasi sa ngayon ang nakikita natin, ang pinakamataas na incidents, aside doon sa syempre namatayan ng asawa, ang isa sa pinakamataas is yung abandonment at saka yung de facto separation. So dito sa instances na ganito, walang legal na procedure, walang ini-specify na support, basta naghihiwalay na lang sila. So ngayon, pag may divorce bill ka na dadaanan ng mag-asawa, nabibigyan ng importansya ngayon, ano ba yung dapat suporta na ibibigay sa bata pag naghiwalay kayo, ano yung responsibilidad ng bawat isa. Yes. So, hindi na lang basta-basta nagising ka tapos wala ka ng asawa. Parang gano'n ang mangyayari dyan. Of course, kapag solo parent, kailangan pa rin ng financial support mula sa tatay nila or sa nanay nila. Ganyan po man ito ang question, sir. Pagdating sa usapin ng custodial and visitation rights, once na maging solo parents sila, paano po makakatulong or epekto nitong Absolute Divorce Act para sa custodial at visitation rights? Well, sa ngayon, as far as yung custodial is concerned, meron naman tayong family code na nag-specify 7 years old and below, nasa nanay, unless mapapatunayan natin unfit parent or unfit mother. Ito ngayon, isa ito sa ma-resolve, yung visitation. Kasi minsan ang nangyayari, sa sobrang traumatic nung paghihiwalay ng mga mag-asawa, itinatago yung bata. In fact, meron tayong isang solo parent, dalawang anak niya. Napilitan siyang paghiwalayin yung bata kasi para lang hindi sila habulin, para lang makatakas siya doon sa asawa niya na
sobrang toxic na nung relationship, no? So yung isang anak na pilitang maiwan doon sa tatay, na isama niya yung mas bata, just to have yung peace of mind and yung security na hindi aabot doon sa mga anak kung ano man toxic na nando sa relationship nila eh. So ngayon, kung may divorce bill ka, may divorce law ka, yung ganitong mga senaryo, no? Ang batas na natin mismo, ang ating judicial system na ang magsasabi paano ba ang visitation, may rights ba yan? Kasi minsan itinatago nga, no? Ang nangyayari, ang ginagawa kagaya sa Nueva Ecija, no? May incident diyan. Habang nasa school yung bata, pinuntahan ng tatay, tapos kinausap yung principal at inuwi yung anak niya. Nung sinusundo na ng lola na guardian, wala na yung bata. So yung mga ganong instances, mababawasan at maiiwasan yan kung meron tayong divorce law. Okay, so yung nabanggit nyo kanina, no, may magandang legal at saka emotional support itong bill. So paano naman mababawasan nito yung social stigma laban doon sa mga solo parent? Magandang question yan. Ano? Kasi normally pag solo parent, may mga may mga implications na medyo masama talaga ang tingin. Minsan kahit sa workplace, sinasabi, solo parent yan, madali makuha, no? So, ito, pag meron kang divorce law ngayon, it gives yung isang tao, no, a fresh start. Kasi, meron tayong legal separation. It does not dissolve yung marriage. Meron tayong annulment. Pero, it should be based on the premise na yung kasal, from the very start, ay invalid. So, wala dito, yung middle ground, na dapat, kung ikaw ay talagang bigla nagbago yung ugali ng asawa mo or hindi mo alam na yung palang pinasok isang toxic or violent relationship, there should be an exit always para sa ating mga kababayan na kasi ang kasal naman, it's not based on the paper. It should be based on the emotions, it should be founded on love. So siguro kahit 100 pirasong papel yan, kung wala namang pagmamahal doon sa pagsasama, we should not feel na may sanctity. No? So, itong divorce law gives yung right, gives yung remedy para sa ating mga solo parents and other countrymen na naghahanap na ng exit sa kanilang mga relationships. Well, tama nga si Sir Red, itong social stigma pagdating sa solo parent, even us na naranasan namin yan, lalo na sa mga Catholic school na hindi nagpapasok kapag walang marriage certificate yung mga parents. So, kayo po ba, bukod dito sa divorce bill, pag-usapan po natin itong National Council for Solo Parents. Kamusta na po ang estado nito ngayon? Well, right now, isa yan sa mga focus natin, kasi nga, nabanggit niya yung social and emotional stigma, And we are working with the Department of Social Welfare and Development. Tayo yung kanilang NGO partner doon sa kanilang program Solo, Kasi, ito yung programa ng DSWD kung saan ang ina-address ay yung psychosocial, yung emotional, mental well-being ng ating mga solo parents at ng kanilang mga anak. At ito ay isang welcome na development na ang DSWD hindi nilang puro financial, ang kanilang naibibigay, meron na ring psychosocial and emotional na ngayon isa sa mga pinakakailangan ng mga solo parents at kanilang mga anak. Okay, yung mga solo parents na gustong malaman yung kanilang mga rights o yung kanilang mga benepisyo, paano makikipag-ugnayan po sa inyo, sir? Well, the easiest way would be from our Facebook page. They can message us. Active naman tayo sa social media. So sa ganun, mabibigyan natin sila ng tamang impormasyon. At saka sa ngayon, nag-iikot naman tayo sa buong bansa, at tabayanan lang nila yung mga schedules na nakapost din naman sa ating social media pages para maka-attend sila sa ating mga orientations and seminars. Alright, yan. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Red Guzman. Thank you also. And more power.